Hello world! Welcome sa aking simple world. By the way, this is MG and this is my Waiting Season Diary series, episode 4. Sometimes, napapaisip na lang ako bigla, ano ba talagang hinihintay ko? May hinihintay ba talaga ako? Alam mo yung feeling na parang ang dami mong gustong gawin pero lumilipas ng isang buong araw na parang wala kang nagagawa. As in, wala talagang nangyayaring bago sa buhay mo. At yun ang nararamdaman ko ngayon. Anyway, sinamahan ko nga pala si Mama dyan na bumili ng upuan na gagamitin para sa graduation ng younger sister ko. Sa phase 5 lang naman sana namin balak maghanap pero nakarating kami ng phase 1. Kahit napakainit niyan, naglakad kami ni Mama. Puting upuan kasi ang kailangan na gamitin sa graduation ng kapatid ko. May upuan naman sana kami sa bahay. Iyon din ang ginamit namin noon ni na ate at ng iba kong kapatid nung graduate kami ng elementary. Iyon na rin sanang gagamitin ng bunso namin kaso kailangan daw ay puti. Kaya ayun, napilitan na bumili si Mama. Hindi kasi puti ang upuan na meron kami sa bahay. Heto, habang naghihintay sa next journey ko kung ano-ano na lang ang pinaggagawa ko sa life. Siniseryoso ko rin itong pagbablog ko. Subok lang, baka dito pala mag-start ang journey ko. Wala namang masama kung susubukan, basta mabuti naman ang ginagawa natin. You know what? I think God's message for me now is just focus on Him and don't mind my problems and worries in life. Kasi nga, siya na ang bahala. Pero aminin ko, hindi pa rin talaga nawawala ang mga worries ko, mga what ifs ko. Pero sa tuwing nakakapanood naman ako ng mga words of God sa TikTok, sa FB, or kahit sa YouTube, ayun, bumabalik ulit ang hope sa puso ko. Sa true lang, masarap manood ng mga words of God. Try nyo rin minsan. Ang dami mga content creator, especially sa TikTok, na ang mga contents nila ay about kay God. Nakaka-inspire panoorin. Mabubuhay talaga ang hope and peace sa puso natin. Bilib na bilib nga ako sa mga content creator na may confident na magsalita sa harap ng camera nila. Tapos yung mga sinasabi nila ay accurate talaga sa nararamdaman ko. At feeling ko hindi coincidence lang na napanood ko yung ganong content. Feeling ko yun talaga ang message ni God for me. Marami talagang way si God para kausapin tayo at iparating sa atin ang message niya para sa atin. Tingin ka lang sa paligid mo, baka hindi mo lang namamalayan, may gusto na palang sabihin si Lord sa'yo. May nabasa nga akong post sa FB yata yun or TikTok, di ko na maalala. Pero basta nabasa ko lang. Ang sabi sa post na yun, kapag para sa'yo, gagawa si God ng paraan para makarating ka sa sitwasyon na yun. And based on my own understanding, tinutukoy sa post na iyon na kung para sa iyo ang isang bagay, trabaho o ang isang tao, si God ang gagawa ng paraan para makarating ka doon. Halimbawa sa trabaho or dream natin. Kung para sa atin, gagawa si Lord ng paraan. Ganon din sa love. Si Lord ang gagawa ng way para pagtagpuin ang dalawang taong tinadhana niya. So, meaning, kapag may mga inalis Lord sa buhay natin, trabaho man yan, or tao, or kahit ano pa man, baka sa inihahanda na niya tayo sa kung ano talaga yung purpose niya para sa atin. Honestly ako, madalas ako mainip sa waiting season stage na ito. Kasi feeling ko lumilipas lang mga araw na parang walang nangyayari, parang walang progress. Kaya gumagawa ko ng paraan para kahit papano maramdaman kong may progress man lang sa buhay ko. Pero ramdam ko na parang hindi pa ito yung tamang panahon. At paano ko nasabi yon? Kasi ramdam ko na parang may balakid, lagi may humahad lang para hindi matuloy or para masira ang plano ko. As in, magdadalawang isip na talaga akong ituloy. Tapos laging pumapasok sa isip ko na para bang sabi ni Lord na siya na talaga ang bahala at magtiwala lang ako sa Kanya. Hay, sana nga dumating din ang point na makita ko ang purpose ni Lord para sa akin. Kahit na madalas nakakagawa ako ng mga kasalanan at nabibigo ko siya. Pero kahit kailan, hindi siya nagkulang sa amin.